Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about President Bongbong Marcos. Yung pong kanyang ginawa kahapon about sa distribution na naman ng mga bigas. Pero bago po natin yan bigyan ng ating opinion at reaction, flex ko lang po muna yung Haya Nature Resort. Diyan po sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, puntahan nyo po ang kanilang FB page. At shout out na rin po sa lahat ng ating kaibigan, no? Kapamilya, no? Dito po sa grupo ng The Nomads, no? At ganun din po shout out sa ating mga channel members, no? Panapatuloy na sumusuporta. Special shout out to Daddy Chris, no? Na-mood po siya ng mga pre-membership. Ay Diyos mio, ang dami po kaagad kumuha na hindi ko po kilala. Yung mga naka-silent viewer lang sa atin. Nung nakita yon, panay ang click ng mine. Nag-mine ka agad. Mine, mine, mine. Baka pati yung ano ni Robin, minine na rin nila. Di po ba? Shout out Daddy Chris ha. Maraming salamat sa iyo. May God bless you. Sana pag umuulan dyan sa lugar mo, kung nasaan ka man, lumabas ka para maulanan ka at dumami ka pa. At kayo ay humayo, magbigay ng love, love, love. Di ba? Ganun na rin po sa mga subscribers, mga napapadaan sa ating mga videos, yung mga nag-unsubscribe pero nanonood pa rin ng video natin, maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So eto na po tayo, no? At kung meron po diyang mga videos, lalo na po sa RTBM official Facebook page or doon po sa Presidential Communications Office official Facebook page, nandun po yung isang video na kung saan nag-distribute po ang Pangulo sa Taguig City. City po ba? Taguig. City of Taguig. Alam nyo naman yan kung sino nandyan. Diba? Cayetano. Remember Peter Alan Cayetano? Ang kanya pong may bahay, ang siyang mayor dyan sa bayan ng Taguig, si Mayora Lani Cayetano. Naku, munti ko nang masabing Lani Mercado. Alam nyo naman, idol ko po yan, pinanonood ko po yan, si Madam Lani Mercado. No? Alam ko si Lani Mercado, congresswoman na po ba ng Cavite, no? Lani Cayetano. Okay, yun po ang butihing may bahay ni Senator Peter Alan Cayetano. Pero nagigets nyo ako. Bayan ng Taguig, Cayetano. Pero pinuntahan po ng Pangulo. Tignan nyo ang mga larawan o di kaya panoorin nyo yung video at napakaganda po ng speech ni Madam Lani Cayetano. Correct me if I'm wrong, no? Kung si Madam Lani nga po yung, no? Madam Cayetano na lang. Para hindi tayo magkamali. Mamaya mapagalitan ako dito ni Alan Cayetano. Hoy, hindi ko asawa yung Lani na yan. Ibang pangalan ng asawa ko. Google lang natin para maging sure po tayo mga kababayan. Siya nga po, Lani. Okay? Wala nang aangal ha. Huwag na kayong umangal dyan. Baka may aangal pa. Mali-mali. Yung mga fans po ni Madam Lani, ginugol natin ikaw ha. Okay, so tama tayo mga kababayan. Madam Lani, pasensya naman po, no? Bibihira kasing lumabas sa limelight yan. Alam ko lang nakikipag-agawan siya doon kay Madam Abby Binay. Doon sa 10 embo. Ayan naman kung ano nangyari doon. Pero bala na korte dyan. No? I think na-desisyon na yun. So, eto po yan, no? Biruin nyo, Cayetano, binalasubas, anti-Marcos yan. Naalala nyo yung 2016 vice presidential race? Paano niya binalasubas si PBBM? Ano nangyari? Nasa bayan siya ng Taguig. Pag ibang politiko ito, no? Pepersonalin yung ginawa na ganun. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga ayaw sa kanya, parang makulit to Ayaw na nga sa'yo. Lapit ka pa ng lapit Binasted ka na nga Nangungulit ka pa diba? Sa pangungulit mo doon sa nililigawan mo, even though ilang beses ka nang binasted, nakulitan na sa'yo. Tinanggap ka na, di kayo na. Ibig sabihin, porsigido ka. Nakita nila
yung ano mo, desire mo, na tulungan sila, that they are also Filipinos, that they are part of the Philippines. Irregardless of your political color, irregardless of your paninira sa akin, I don't mind. Tutulungan at tutulungan kita. Ayan ang sabi ng Pangulo, if I can remember that one. Pilipino ka, tutulungan ka. Pilipino ka, kababayan kita. Ayan o. Balwarte ng Cayetano ang Taguig. Binalasubas ang Pangulo. Pinuntahan niya. Nagbigay siya ng donasyon sa mga deserving na mga taga Taguig. No? At ang ganda po ng speech ni Madam Lani. Nakalimutan ko lang sabihin kanina. No? Naputol ako. Ang ganda, panoorin niyo po. Ang ganda ng kanyang, even though sabi mo, papansin, pero ang ganda po ng kanyang mensahe sa kanyang mga constituents. Yan. Di po ba? Kita nyo? Hindi porket hindi ka kaalyado ng Pangulo, hindi porket binarubal ka ng asawa nito, hindi mo napupuntahan. Yan ang Pangulo. Walang kulay ng politika. Since nandito na ako, Pangulo na ako ng buong Pilipinas, Pangulo na ako ng mga Pilipino, pagsisilbihan. Tingnan nyo yung ginawa sa Camarines Sur. Tingnan nyo yung ginawa sa bayan ni Leni. Walang dilaw-dilaw. Wala na eh. Pangulo na ako. Di ba? Yan ang presidente. Tingnan nyo, pag ibang presidente yan, meron bang nabalitaan kayo? Aside from Pangulong Duterte, excuse me. Yan na naman tayo, Duterte na naman ang nabanggit ko eh. Aside from Pangulong Duterte, who other government officials prior to Pangulong Duterte ang tumulong ng tumulong sa Ilocos at Leyte? Wala. Balitaan ba kayo? Si Leni, nung BP siya, nung merong sakuna sa Ilocos region, andun ba siya? Maybe pinuntahan niya lang yung kadilaw niya. Sa Leyte, nasaan siya? Wala. Because they look at the political color. Remember, sabi ni Rojas, remember, the president is an Aquino, and you are a Romualdez. Makikita mo. Dito wala eh. Napabilib nga ako kasi Camarines Sur, dilaw yung mga yan eh. Bicol region, dilaw yan. Pero pinuntahan ng Pangulo, may pabahay pa nga siya, remember, bago yung mga bigas na yan, last year. Pabahay. Di ba? Nag-inaugurate sila doon. Walang kulay yun. Ito, Taguig. Sa Manila, hindi siya ang mayor dyan. Di ba? Isko. Wala. Kasi, Pilipino kayo. Nangangailangan kayo ng tulong and you deserve it. You will get it from this president. Yan po yan. Yan ang presidente. Tapos, sinasabi ng iba na walang kwenta. Na smuggler. Na mahina. Ganun ba? Just yung mahina, sabihin nyo, masakit yun. Lalo na sa mga loyalists, no? Masakit sabihin na mahina si Bongbong. Pero pinakitaan niya ba ng kahinaan? Nakita nyo ba ang kahinaan ngayon? Hindi. So nagkamali sila. Sampal sa mukha nila yan. Even though it's just a political agenda. Di po ba? Ito po. Anong sabi? Nung nakapagbigay na siya ng mga bigas dun, I think that is 100 deserving. No? Tingnan nyo po yung mga larawan. Tuwang-tuwa yung mga kababayan natin. So, inuulit ko, walang 20 pesos kilo ng bigas. Yung mga naghahanap, nandun po yan sa Bermuda Triangle. Kung gusto nyo, pumunta kayo dun. Para say bye-bye. See you not later. You're gone forever. Bye-bye, di na tayo magkikita. Anong binibigay ng Pangulo? Parte pa rin ito nung 42,000 sacks of rice na nahuli kinumpiska dun sa Zamboanga. Paano na po yung mga nakumpiska na 200, estimate 200,000 sacks of rice dyan po sa Bulacan, sa 4 na warehouses. 200 something may change pa yun. Di ba ang dami? So, sinong makikinabang? Kung sino ang gustong puntahan. Yang mga yan, yung DSWD, sila nang naglalagay niyan. Trabaho po nila yan. Nakita nila ang Taguig, siguro, nakiusap si Madam Lani. Pangulong Bongbong, kami naman po. Even though sabihin nyo, mayaman ng Taguig. Sa earnings, sa kita niyan, sa revenue, di ba? Pero, pinuntahan pa rin ng Pangulo kasi nakita ng Pangulo na may mga deserving dyan ng mga DSWD recipients. Kita nyo? Di ba ang gandang gesture niyan?
Sinong hindi matutuwa dyan? Right? O, ito po, sa balita ng Presidential Communications Office, most of these reports will come on the Presidential Office at isa sa Manila Bulletin. PBBM announces lifting of price cap on rice. O, naalala nyo yung EO39? Tinanggal na yon kasi executive order po yun. Pwedeng tanggalin na kaagad yun, hindi po yung batas. Yung mga EO na yan, at sinasabi natin, executive order, pwede na pong i-reverse yan. Kung halimbawa, hindi pa rin natanggal yung EO39, wala na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, yung successor niya, pwedeng mag-repel nun. Kaya yung EO1, yung Executive Order 1 ni Coricong, pwede pong tanggalin ni BBM yun, yung creation of PCGG, pwede niyang tanggalin yun, pero hindi tinatanggal eh. In fairness, para wala pong masabi ang mga anti-Marcos. O ayan, tignan nyo. Ilang taong binabalahura, pero pag ibang tao ito, ha? Yung benchful siya, revengeful. Yung ganyan, benchful ang attitude. Tatanggalin ko ang EU1. Let's kayo dyan. Binalahura nyo kami, balik nyo yun sa amin. Ganon yan. Lahat yan. O ito po. The government is lifting the price cap on rice, both for the regular milled rice and well-milled rice. Ayan po ang sabi ng Pangulo. Quote, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are. As of today, we are lifting the price caps on rice both for the regular milled. Ayan po ang sabi ng Pangulo. So, tinatanggal na natin yung mga control pero hindi ibig sabihin basta't ganun na lang dapat kailangan pa rin natin ayusin ang agricultural sector. Kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahihirap, pinakagutom para kahit papano makaahon sila. Palakpakan, Pangulo. Dapat ito trabaho ito ng DTI. Yung BOC nagtatrabaho kahit papano. Ang DTI dapat price monitoring and price checking. Yan ang trabaho nyo. Kaya nga nagagalit si Subiri. Sa alam ko, ayan ang pinatutungkulan niya. O ito, kasasabi lang natin, ito, binanggit na. The DTI, the DA, and other entities met with the President during a palace sectoral meeting on Tuesday. Ayan. The decreasing rice prices in the domestic market, increasing supply of rice, and favorable external factors such as decreasing price of rice in the global market were among the indicators that warranted the lifting of the price cap. O, ito daw po, sobra namang hirap mag-English dito. Yun daw kanilang nakitang pamamaraan, no, para malip yung EO39 o yung pagre-regulate ng price cap sa mga ito, yung dalawa, yung 41 and 45, ang hirap banggitin eh. Itong tatlong factors na ito. Decreasing rice prices sa ating market. Bumababa daw ang presyo ng bigas. Increasing supply of rice. Tumaas ang ating ani. Hindi po tayo nag-import. Kasi sabi nung si DA-BFAR Director Panganiban, ang laki po ng ani natin nung September. Tatagal daw po yun ng 52 days. Now, itong October, after matapos ang anihan, yung supply daw po na yun ay tatagal ng 74 days. So therefore, marami tayong supply. Kung mag-i-import man, siguro, probably, I'm guessing is for our buffer stock lang. Sa buffer stock. Yung parang dagdagan lang natin yung kinukuha ng NFA through DSWD na ibabagsak para sa mga ayuda. Kasi ang buffer stock is for pag naubusan ka dito, doon ka lang kukuha. Inventory purposes. Ganun po. Tapos daw po, yung external factor naman ay bumababa ang presyo ng bigas sa global market. Ayun pong tatlo na yon. So, itanggalin na natin, pero dapat sustainable yan. Baka nandyan na naman tong mga, alam nyo na yung mga hyenas, no? Mga nauulol sa kwarta. Yan po. The President promised to continue providing assistance that the government has been extending to farmers and to the most underprivileged families. Maalala nyo, naglabas siya ng, correct me if I'm wrong, 1.2 billion ayuda. Ito lang last week para sa mga farmers. Kita nyo, 1.2 billion. Siguro pambili pataba, pambili ng gamit. While the government cannot control the market, the President said his administration will continue carrying out such programs to cushion
the impact of food commodity increases to the poor and to the most vulnerable, as well as identify the sectors that are bearing the brunt of the price movement. So patuloy daw po ang pagtuloy sa mga kababayan nating mahihirap dahil hindi naman natin kontrolado itong world market na ito eh. Di po ba? Ito pa po ang sabi niya. Ang rice tariffication law, kasi natanong siya eh, mayroong nakamandate doon na 10 billion every year for the RCEP. Hindi RCEP. Yung RCEP daw yung RCEP. Ang tinutukoy kasi ng iba ay RCEF, no? Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yung namimigay ng mga gamit, mga traktor, mga dryer, mga harvester at carpinteria. Ang nagbibigay pala ng mga ganon ay yung RCEP, yung pondo, yung fund, hindi daw yung P. Ang ginagawa natin para matulungan pa yung ating mga farmer, yung lagpas doon sa 10 billion, nakokolekta ang rice tariffication. So, the RCEP, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, from only the expenditure of 10 billion. It will now be 22 billion in that regard para bumilis nga talaga ang pagtulong sa ating mga farmer. 10 billion pala eh, no? The 10 billion was immediately appropriated for farm machineries and farmers processing, while the excess collection, kung nakakolekta daw, which is more than 12 billion, di ba? May 22 billion sila eh. So yung 10 billion para sa pondo, para magamit ng mga magsasaka, yung excess daw na 12 billion this year will be allocated for farmers and fisher folks. Wow! Good job! Good job collecting sa rice tariffication law sa mga imports ng tariff. Tapos tatanggalan ni Balisacan at ni Jokno. Ang laki palang kita dyan eh. Huwag niyong gawin yan. Wala tayong pang-ayuda, pang-tulong sa mga fishermen and fisher folks. Fisherman? Fisher folks. Doble. Sa mga magsasaka at mangingisda, yun na nga lang, Tagalog na lang, no? That amount will be spent for buying general dryers for farmers and cold storage for the fishermen. Yay! Hindi na tayo mag-i-import ng isda sa China. Yes! To address increasing rice prices in Metro Manila, the President announced that he has instructed House Speaker, tingnan nyo, naging gabinete na. Hindi na po Congressman si Martin, cabinet member na siya. He instructed House Speaker Martin initiate an activity for the National Capital Region. Ayan po, monitoring siya. Yari kayo. Kaya't nagbubuo ang House of Representatives ng isang programa na para sa mga NCR congressmen. There are 33 NCR congressmen. Ngayon, ang gagawin is the 33 NCR congressmen will be giving the assistance. Magbibigay tayo ng bigas doon sa iba't ibang area dito sa Metro Manila. Correct, tama naman. Di ba ang ganda ng mga programa? Tapos sasabihin nitong Makabayan Black, no? Yung naratiba nila. Dumadami na ang anti-government sentiments. Alam nyo lang masasabi ko? FU. Tapos ang kaso. So, that is another measure that we are undertaking para naman hindi basta pinapabayaan na, ganon, may follow-up, which is good. Tingnan nyo, nilip yung EO39, tinanggal yung price cap, pero ito pang ginagawa ng Pangulo at yung paraan para mabigyan ng tamang ayuda ang mga constituent nitong mga 33 NCR congressman. Di po ba ang ganda? Hindi ibig sabihin pinabayaan. Remember, ito kinontent ko to. Remember yung nagkaroon sila ng meeting diyan sa pagbaha sa Pampanga, di ba lubog yung Pampanga nung baha. Tapos merong isang congresswoman na yung mag-walk out daw siya, ganyan-ganyan. Anong sabi ng Pangulo? Sabi niya. Kasi sabi niya, madi-displace po kasi yung mga farmers doon. Pag nilagay nyo doon yung ay sabi ng Pangulo, hindi natin gagawin yan. Hindi natin gagawin, madi-displace sila, mawawalan silang trabaho. Bibigyan natin sila ng trabaho. Kung mangyari man yan, magkikwit na ako as DA. Nakita nyo? Nakita nyo kung paano mag-isip ang Pangulo? Ibig sabihin, kasi yung sinasabi ng mga nandong LGUs, pag may proyekto daw dito at yung naapektuhan yung kabuhayan ng mga nandoon,
Wala naman binibigay na alternatibo na trabaho o tulong ang gobyerno. Hindi yun ang sinabi ni BBM. Kung gagawin ko man yan at may maapektuhan dyan, hindi na lang sila basta-basta madi-displace. We will provide for them. Hindi natin sila papabayaan. Nakita nyo yung analogy ko, yung logic? Ganito rin ang ginagawa ng Pangulo. After na malip niya ito, alam niya yan eh. Alam nila yan. Na once na malip mo yan, this unscrupulous, tumigil lang sila dyan. Tumigil sila. Pero babawi yung mga yan. Isipin nyo, malaki ang nawala sa mga yan. Kaya pag nilip ito ng Pangulo, nag-aantay lang yung mga yan. Para po yan yung mga uwak. No? Yung mga uwak. Pagkatapos kainin ng leon yung kanilang prey, ayan na, busog na sila. O yan na yung mga uwak. Sila naman, mga vulture sila naman. Ganon. Itong mga to na naapektuhan na scrupulous traders and retailers, nag-aantay lang yan. Gaganti at gaganti yan. O, pag nilip ng Pangulo yan, nalip na, ano gagawin nito mga to? Okay, let's take time. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Antabay lang tayo. Let's cool it down. No? Darating din ang tsansa natin. Ngayon, pag yung nakaidlip na, nakalingat ang gobyerno, dumaan ng ilang araw, walang nangyari, walang desisyon, walang ginagawang gobyerno. Pasok! In 1 or 2 days lang na-increase nila yan, di bawi sila. Di po ba? Kaya itong ginagawa ng Pangulo, hindi basta't pinabayaan na. Hindi papabayaan yan, may follow-up, kaya nga may instruction kay MR eh. Kay Speaker, MR, di ba? Ulitin natin. So, that is another measure that we are undertaking para naman hindi basta't pinabayaan na. Kita nyo, yung word na pinabayaan, after niya mangyari, wala nang iba. Yung mga ibang government officials dati, wala yan. Bayan nyo na. Okay na. Nakabawi na tayo. Okay na mga tao. Pero ang dating, andyan na sila. A day or two, nandyan na ulit yan. Balik na ulit yan. Di aangan ulit o di another measure ka naman. Isip ka na naman ng paraan, di ba? Ito, at least, napag-aralan na. During that sectoral meeting nila noong Tuesday. Di ba? Basta't maayos na yung price cap, alisin na lang natin, tapos na. Hindi pa tapos to. Hindi pa tapos to. Marami pa tayong ginagawa para tiyakin na ma-maintain nga natin ang presyo. Tama tayo mga kababayan. Ang galing ng Pangulo. Saludo sir, saludo. Bow na lang po sa inyo sir, saludo. Galing. Ayan ba Manuel? Ayan ba ang growing sentiments ng mga tao? May nagre-reklamo ba? Show it to us. Show it to us. Mga stupid. Ayoko na sanang magsalita ng masama. Pero pag naano ko dyan sa makabayan, nasasabihan ko ng mga inutil. Eto po, no? Na-topic na rin natin to sa BOC. Pero walang pinangalanan ng BOC doon sa mga kinasuhang kaso ng smuggling. Eto po, doon na rin po sa pamimigay ng bigas ni Pangulong BBM doon sa Taguig, sinabi niya po ito. Marcos, name alleged rice smugglers charged by government. President Marcos said the government has already filed cases against alleged rice smugglers as he renewed his vow to go after those who are supposedly manipulating the price of rice in the country. In his speech, the president said the government has caught 3 companies that violated the Customs Modernization and Tariff Act, the Rice Tariffication Law, and the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaya po ay ngayon ay kinasuhan na natin ang, San Pedro Warehouse and Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, at ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginawa. Ayan, 3 po. Ulitin natin. San Pedro Warehouse and Blue Sakura Agri-Grain Corporations, FS Ostia Rice Mill, Gold Rush Rice Mill. Ayan, binasa ko lang po. Sinulat ng Manila Bulletin. Marcos said those who violate the law have no place in the bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong muka. Ayan. Quote, bagong Pilipinas na po tayo ngayon at atin pong susugpuin ang mga hindi po lumalaban ng patas. Correct. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlalamang at nang aapi sa kapwa. Hindi tayo papayag na patuloy na mamamayagpag ang mga mapagsamantalang pumipinsala sa ating kabuhayan at sa buong sektor ng agrikultura.
Ito pa ang matapang na sinabi ng Pangulo. Makinig kayo. Ikaw, Hitad, makinig ka mamaya. Binabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya. Ayan na! Nagsalita na, galit na. Tama pala si A.S. Bersamin. Cool lang, pero iba magalit. Diba? Tandaan nyo. Ang tahimik na tao, pag nagalit, para pong bulkan. Oh. Ulitin ko. Binabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya. Kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Saludo, sir. Kaisa nyo po si Tokis dyan. No? Ay, kayong mga smuggler, kung ang gusto, ang ano gawin nyo, ganito. Diyan na lang kayo pumalaot sa West Philippine Sea. Pangunahan kayo ni Robin. Diyan nyo ibenta sa Chekwa. Yung mga smuggled nyo, huwag nyo dalhin sa amin, mga gonggong kayo. Kung hindi, patuloy kayong gumawa ng ganyan, kayo din. Malulugi kayo. Kasi pamimigay po ng Pangulo yan. Hindi ibabalik sa inyo. Mga hinayupa kayo. No, tama po yan. Binabalaan na kayo ng Pangulo. Oh, Maharlika. Ito ang ano niyan. Ito ang naratiba ng luka-luka dito. Ano lang yan? Gawa-gawa lang yan. Palabas lang yan. Kasi ang totoong smuggler diyan, si Lisa Smugs. 'Di ba? Gago ka ba? Yung asawa, binabalaan yung asawa. Yung asawa, gagapiin yung negosyo ng asawa. Ang tibay ng naratiba ng luka-lukang ito, no? Hindi, kasapakat yan, kunwari lang yan. Walang kaso-kaso dyan, kunwari kinasuhan yan, hindi aabot sa korte yan. Alam nyo na yan, aayusin yan ni Lisa Smugs. Kasi smuggler yun. Ha? Tinan nyo yung naratiba niya, yung script niya, di ba? Ang galing, no? Alacardo. Wala naman siya mapatunayan na si Lisa Smugs nga isang smuggler. Si Lisa ang umaayos ng mga smuggler. Di po ba? Tanga-tanga. Anak ng show. Kaya nga bilib ako doon sa mga nagtatambay pa dyan, no? Ano lang yun eh. Alam niyo yung parang, tulad ng sinabi ko kanina, na kami, nanonood din kami nung kay Christy Permin, kay Madam Christy Permin. Siyempre, to unwind, to distress. No? Gusto mong makaalam ng katatawanan, lalo na yung showbiz, now na. O, di ba? Pinanonood namin ni Mrs. yan. Eh, itong mga nanonood kay Maharlika, pagod na nga kayo sa trabaho, na-stress pa kayo sa kanya. Lalo lang kayong ma-stress. Manood kayo kay Toki, so tinan nyo, natatawa dito. Minsan nagagalit pag binoboljack si Lobin, si Makabayan, yon yung mga tiwali, naboboljack natin. Pero minsan, ngiti-ngiti din. Stretch your facial muscles para hindi kayo mapagkamalang tulad ko, matanda na. 'Di ba, Ai-chan? Shout out kay Ai-chan. O eto po, tuloy na natin ito. Presidential Communications Office. PBBM, Louds, Taguig, Urban Farming Initiatives. O tingnan nyo, ang galing naman. Meron silang initiatives to do farming. O, urban farming. Di ba urban is city? City farming. Tingnan nyo, sa city may nagpa-farm. O, pag sinabi mong rural, tulad sa amin, countryside. Di ba? President Marcos lauded on Wednesday the urban farming initiative of Taguig City, urging other local government units to follow the initiative. Good job, 'di ba? You help your local, 'di ba? Quote, "Hanga po ako sa ginawa ninyo dito sa Taguig upang sa mga urban farming initiatives na ninyong ginagawa dito sa inyong lungsod. Ito ay isang patunay na pwede tayong magtanim kahit tayo ay nasa syudad." Correct. Buo ang suporta ng administrasyon sa mga programang tulad nito. President Marcos said urban farming is a proof that Filipinos can cultivate farm produce even in the city, as he emphasized that is something that is being supported by the government. The President visited Taguig City to lead the distribution of smuggled rice to poor-piece beneficiaries and underlined the efforts of the government to provide sufficient food supply to every Filipino family. Isang halimbawa nito ay ang BGC Community Farm
na matatagpuan mismo sa sentro ng Maunlad at naglalakihang gusali ng BGC. Wow, ang galing naman. So therefore, credit to the mayor. Ewan ko po kung anong klaseng pamamahala ni Mayor Lani dyan, no? Lani Cayetano, pero commendable po yan. Pagpatuloy nyo po yan. Tingnan nyo, mayamang lugar na yan, aside from Makati. Nanyan din ang City Farm na pinangungunahan ng isang mag-aaral, si Ana Beatriz Subenco, kasamang iba pang mga kabataan sa pagtatanim ng mga gulay sa isang urban farm sa North Signal dito sa Taguig. Oh, wow, ang galing. The President also commended the Taguig City Agricultural Office for their continuous commitment to the broadening of urban gardening in communities. Wow, galing! President Marcos vowed to intensify this initiative alongside local efforts to maintain a sufficient supply of clean water, flood control, and preparedness in times of calamity. Ayan po ang ayusin nyo, yung supply ng tubig at baha. Paigtingin natin ang ating mga inisyatibang ito. Kasabay rin ang pagpapatupad ng mga hakbang ng inyong lokal na pamahalaan upang mapanatili ang supply ng malinis na tubig, pagkontrol sa baha at paghahanda sa oras ng kalamidad. Very good. Patuloy tayong magtulungan para sa kinabukasan na walang gutom at puno ng kaginhawahan at pag-asa. Correct. Walang gutom. Tuloy ang pag-asa, be hopeful, mangarap ng maayos na bagong Pilipinas. Ay, ang galing naman nun. Sana ako pala nag-speech doon. Joke lang. Ito na po. Last na po ito. No? Pasensya na. Umaba na naman. Yung komento po ng Pangulo sa kanyang bumababang approval. Kasi po nagre-reklamo po yung iba tulad ni Subiri, naninisi na ng mga non-performing cabinet members. No? Huwag naman ganon. There are some certain factors why this approval is diving down. No? Dipping na lang. Pero, palagay nyo ba nababahala ang Pangulo dyan? Sa akin pong opinion, no. As long as he's the President, he keep doing his job. I'm good with it. Di po ba? Nakita nyo naman yung mga decisive actions niya. Yung pagputol dyan ng court sa West Philippine Sea. Ito, sinabi niya, binabalaan ko kayo. Di ba? Ayan na, galit na ang Pangulo. Pero, itong mga disinformation disseminators, yan, patuloy na maninira yan. Huwag yung tingnan yung numbers. Just a number. Pangulo na po si BBM. Hindi na siya kandidato. Pangulo na po. What we are now is to look at him on what he is doing right now. Nakakatulong ba sa mamayan? So far sa akin, yes. Why should I care for these numbers? It's just a number. Hindi na siya kandidato. Kung ang sinasabi niyong performance niya is just a small number, small respondent, small population, 1,200, 2,000, 5,000, is just those numbers, Nick? Nag-dent ba yan doon sa 31 million na bumoto sa PBBM? Makaka-apekto ba yan sa popularidad ng Pangulo? Hindi. Rockstar pa rin ng Pangulo eh. Hindi po ba? Probably, sinasabi ko sa inyo sa previous vlog ko, yung mga na-survey dyan, baka may galit sa Pangulo o nanggugulo lang, nang loloko lang. Ako, ginagawa ko nga yan eh. Di ba? Paano? Gaano katotoo yung mga na-survey mo? Gaano sila ka-serious? Yun yung, di ba? Ito po sa PCO, on latest approval rating, welfare of Filipinos more important. Correct! Di ba? Sabihin na natin yung mga sinasabi ng Dilaw. Makakain ba ng Pilipino yung numero na yan? Gamitin natin yung sinasabi nila. Makakain ba nyo yung 100% na numero kung walang ginagawa ang presidente nyo para sa inyo? Maganda nga ang kanyang survey pero wala namang ginagawang tulong ang gobyerno sa inyo. Ibig sabihin, mga bayaran yung survey na yon. Di po ba? Sometimes numbers just lie. It just deceives you. Sometimes ginagamit to deceive us, to give a narrative that PBBM is no longer effective. Really? Naka-microscope ba kayo sa Pangulo? Kung naka-microscope kayo, you have seen the task and the job and the work that he is doing right now. Di ba? Kaya kayong mga nagpapa-apekto dito sa numero na from 89 to 65, 19% deep down approval rating? No. What does PBM said? Welfare of Filipinos are more important
Iyon ang presidente ko. Di po ba? Oh, President Marcos on Wednesday said he was not surprised. Hindi siya nabibigla by the latest approval rating saying that Filipinos are having a difficult time with the increasing price of basic commodities, particularly rice. Hindi siya mabibigla dyan. Tanggap ng Pangulo. Kita nyo? Hindi siya negative. Hindi siya nagsalita ng masama. Hindi niya pinersonal. Very positive. Yan ang dapat nating tularan. No? Yung baga, yung galit, may may tamang panahon para mag-vent ka ng galit. Magpakita ng tapang, hindi tulad ni Robin. Di ba? It's not surprising. People are having a hard time. O, di po ba? That's why we're working every day, very hard to make sure that this come up again. Not because of the survey. That's not important to me. Kita nyo? Because why? He is no longer running for election. You approve or not, I'm here to serve the Filipino people who really believes in me. At alam ko na kailangan kong tulungan, gawin ko ang mandate ko bilang presidente. O yan. Pero yung iba kasi diyan ginagamit yan for their what? Political ambition. To malign the president or even the vice president or even the speaker or even the House of Representatives o sa Senate President or yung sa Supreme Court, si Chief Justice. Ganun po yan eh. Naratiba nila yan para mapabango ang kanilang mga pangalan. Pero anong sabi ng Pangulo? Well, pero Filipinos are more important. It doesn't affect him. Baka sasabihin nyo, naku, manhid ka naman yata, Presidente. No! It's just a number. Why? Maapektong ba ako ng numero? I have a lot of tasks to do. I have a lot of jobs to do. 110 million Filipinos are depending on my decision, on my actions. Why should I be concerned myself with the numbers? Kung concerned lang ako sa numbers na yan, ay ako ay selfish. Hindi ko pinangangalaga ng interest ng bayan ng mga Pilipino, kundi ang pinangangalagaan ko ay ang interest ko lang, ang imahe ko. Huwag ka na maging presidente kung ganun ka, di ba? What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that is affordable to them. Sampal yan. Ibig sabihin, kahit na ano pang gawin survey nitong mga Publicus Asia, Okta Research, tama po ba? Pulse Asia, at whatever research firm, no? Hindi na makaka-apekto yan. Hindi rin po ako maapektuhan yan. Kaya hindi ko nga po kino-cover tong survey numbers na to because sa akin, tapos na eh. Whether you approve or not, tapos ng election. We already put the people that we know that the best people to lead us and to serve us. And that's what they are doing right now. Now, party po ng pamamahala nila ang palaging may naysayers. And that's why we are here to help this government that we put in there. Kaya yung mga iba naman na dating tumulong, kumalas, decision nyo yan. Diba? Decision nyo. Hindi naman natin sila pwedeng pigilan. Si Pangulong Marcos yan, hindi sila pinipigilan eh. Diba? Hindi kayo nagmamater. Saka ka magkureklamo kung may malaki ka ng kontribusyon sa ating bansa at sa mayorya ng Pilipino. Pero kung wala, di wala ka. You better shut up, sabi nga ni Robin. Diba? Nakita nyo? Napakaganda nito. Uulit-ulitin ko. President Marcos stressed that addressing the pressing concern of the people is the matter of most importance at the moment. Especially ensuring that efforts to stabilize price of rice is implemented efficiently. Eto na ulitin ko. Para tumino sa isipan ninyo. Ito yung naratibang gusto nating sabihin sa inyo. Hindi yung naratiba ng mga nega, hindi yung naratibang tulad ni Hitad, hindi yung naratibang tulad nung nasa Canada, yung mga minions nila, hindi tulad nung naratiba ng Makabayan Black o ni Hontiveros. Ito ang dapat na naratiba isuksok natin sa ating mga kapwa Pilipino. That's why we're working very, very hard to make sure that this does not come up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that is affordable to them. Ibig sabihin,
makakakain ang bawat Pilipino at kaya nilang bumili ng pagkain. Nasabi ba yan ng mga dating nasa administrasyon? Yung iba dyan, bumaba lang yung sorbet, ano-ano nang ginagawa eh. Di po ba? Ibig sabihin, concern lang sila sa imahe nila. Itong Pangulo na to, it doesn't concern me. What's important to me is the welfare of the Filipino people. Tama! Di ba? O last na to. I think we are slowly heading there dahil ang supply natin ay napakaganda. Ang distribution siguro, meron na tayong ginagawa doon sa pag-pass through para sa cost ng pag-deliver ng bigas, lalo na sa mga malalayo. Tingnan nyo, ginagawa lahat ng administrasyong ito para po mapanatili ang presyo ng bigas sa mababang presyo. Hindi man tayo umabot sa 20, pero may libreng 25 kilos ng bigas. Di ba? Di ba mautak ang Pangulo? Yan lang po mga kababayan, no? Yun lang tayo. Tandaan ninyo, hindi po concern ng Pangulo ang numero niya sa survey. Tapos na siya dun eh. Tapos na siya. Presidente na eh. Whether now you approve or not, kibit balikat. Doesn't concern him. What concern him is to serve the Filipinos. Paano ko mapagsisilbihan ng maayos ang mga Pilipino? Paano ko mapagsisilbihan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan tulad ng pagkain at sila makabili ng tama sa presyo? Yun po yan eh. Pag gutom ang Pinoy, nako eh. Di baling wala nang saplot. Di ba may mga bata nga dyan nakaubo-tubad sa kalsada nung nag-aaral pa ako sa Adamson, yung tinitiran ko mayroong parang iskinita na mga less privilege. Ito kay mga bata, nakaubad eh. Tumaambon, nakaubad ka dyan. Hindi naman po kami hindi kami yung binabastos ng mga alam niyo na sinasabi kong less privilege. Di ba? Mababait naman po sila kasi taga doon naman kami. Tatawa lang ako. Nakaubad ka dyan, magdamit ka. Sabi. Ilalaban pa po ni mama. Sabi. Tawa sa mga bata. Nakakatawa pag may mga, alam niyo yung mga most inosente, whether nakahubad sila, walang malis siya. Yun, ganoon sana. Pero ngayon, parang nakahubad ka, kita yung si Robin mo. Kita na si Little Bluebird mo, Little Bluebird. Ayan lang po mga kababayan, tungkol po lahat yan sa balitan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sasabihin ko lang sa inyo, huwag po kayong paapekto sa mga naratiba na paninira sa ating gobyerno. Tulad nitong survey na to, bumabagsak, may gumagalaw dyan. Para sabihin na, bumabagsak na ang approval ng Pangulo kasi hindi ginagawang ganito. Tingnan nyo yung mga listahan nila, kung ano yung mga concerns. Yun, kunwari, walang ginagawa dito sa agrikultura, walang ginagawa sa pangingisda, walang ginagawa dito sa edukasyon. Hindi po totoo yan. Sabi ko sa inyo, pwedeng yung na-survey nang gagago lang. 1,200, 1,500, 5,000, maximum of 10,000? Is that represents the majority of the Filipino? No. Right? Ilan ang majority ng 31 million? If you wanna really get the true numbers of this survey. Probably 60% get the survey of that population. Yun ang gawin nyo. Pwede pa akong maniwala. 60 to 75%. Go get it. The 3/4 of that ng 31 million. Maniniwala ako pag nag-survey kayong ganun. However, that was before. Pangulo na ang BBM. It doesn't concern him. Sabi niya nga, di ba? My concern is the welfare of Filipinos na makakain sila at ma-afford nila yung kakainin nila. Yan. Welfare ng Pilipino. Hindi na yung welfare nung salir niya. Dahil siya ay tinitignan ng 110 million Filipinos. O sabihin nyo na, tanggalin nyo na yung less than 1% ng mga antay. Pasensya naman po. No? O, kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.